Hi, so I'm just gonna continue. Next time I'll set up my microphone. I'm so sorry it looks like this. Pero, I supposed to do another episode. Pero, parang, yung sabi namin, sorry guys. Okay. Yeah, let's do it this way. Actually, gusto ko sanang i-shoot na lang siya ng other episode. But, I just realized na it's better to have this kind of, video right after a whole stressful day with work and all of that. So, at this point, what I'm gonna discuss is about what I'm doing, what I do, and ano ba? Ano ba ako? Ano ba ako by profession? Parang ganon. So, first, um, my profession is IT talaga. So, IT ang profession ni Christine. It turns out na nung pagka-graduate ko, ang opportunity na meron, kasi ganito, so, history talaga to. Kasi ganito siya. So, nung college, no, nung fourth year high school ako, graduating na, ano, nalipat si Papa ng Palawan, which is nadestino siya sa Palawan. And nung time na yun is maraming mga teacher ko na dito sa Taguig na sinasabi na magstay ka, sayang yung mga magiging scholarship mo ng college kasi nga 'di ba magandang mga benefits dito kapag kunwari naging maganda yung grades mo kapag graduating ka, ganyan. Ayan, so sobrang daming opportunity dito. Kung tutuusin, kapag dito ka nag-aral sa Maynila, sobrang daming opportunity ang naghihintay sa'yo. And dito mo marirealize na mahirap, mahirap makapag-aral pero maraming way para matapos mo yung pag-aaral mo. Parang ganon. Tapos, originally, sabi ko na 'di ba na IT ako. But ano nga ba yung gusto ko simula nung bata ako? Nung bata ako kasi, ganito. Meron kaming pinagpapa-check upan lagi ni mama na sa pedya. Siyempre kapag sinisipon ka, nilalagnat ka, kailangan mo reseta, ganyan, papa-check up ka sa pedya ng parents mo. So, meron kaming pedya. Tapos, yung pedya namin is si Doktora Riliera sa Pangasinan. And, ang ganda-ganda niya. Tapos, alam mo yun, tapos from small clinic hanggang sa naging malaking clinic na siya. Tapos, yun nga, ang ganda niya. Tapos, alam mo yung nakikita mo sa kanya na mayaman siya, ganyan. So, nangarap ako maging pediatrician. Gusto ko talaga pedya. Ayun. Pedya talaga yung gusto ko. Pero, ang nangyari is, along the way, marami kang mamimit na ibang tao. Pero hanggang makagraduate naman ako ng high school, pedya yung gusto ko. At that time na lumipat kami sa Palawan, sabi ko, sira yung grades ko. Kasi, naglipat. So, syempre, pati kasi yung momentum mo minsan, mawawala siya. So, lumipat kami ng Palawan somewhere October yata or September 2008, 2009, 2008 yata. And then, 2008 kasi 2009 ako graduate ng high school. So, 2009, ay 2008 pala. So, na-transfer ako. Then, actually, sabi ko, kung hindi man ako makakapag-doktor, gusto ko maging marketing. So, second choice ko talaga si marketing. Then, nung tumagal-tagal, is na realize nila na ng parents ko na negative ako na makakapag-doktor. Hindi dahil sa bagsak yung grades ko. Kasi maganda naman yung grades ko, guys. Kahit lumipat ako at nag-transfer ako, I prove myself na kaya ko. Yabang. Pero, ang tawag dito. Oo. Pero parang meron akong isang subject
na hindi ako gano'n naging interesado nung 4th year. Kaya parang ang baba niya. First time ko maka-receive ng Dine of 7 ng 4th year high school. So sabi ko, parang negative na ako. Plus that time, since dito nga ako sa Maynila galing, tapos lumipat ako ng Palawan, yung boyfriend ko is taga-Taguig. And syempre nasa Palawan kami. So sabi ng dad ko that time na huwag ka nang lumuwas kasi mahigpit din sa amin. Hindi rin ako pinayagan lumuwas. And plus, yung doubt ng parents ko na baka kung dito ako mag-aaral sa Maynila, baka, alam mo yun, mabuntis, ganun. Kasi nga nandito yung boyfriend ko sa Maynila that time. So sabi ko, baka daw mabuntis, ganyan. Kasi syempre hindi ka naman na makikita araw-araw, hindi ka naman uuwi araw-araw. So, malaking possibility na, alam niyo, yung kabataan kasi talaga yung age ng high school to college, yan, mga kapusukan days talaga yan. So, nandun talaga yung tukso, kahit na matured yung, alam mo yun, hindi natin masasabi na hindi mo siya gagawin. Lalo na may boyfriend ka. So, tukso pa rin siya. Yung walang boyfriend, di ba? Merong something. What more kung meron kang official na boyfriend. So, ako, sabi ko, okay, sige. So, parang inisip ko rin na, sige, mag-aral na lang ako dito kung anong available, kung marketing, ganyan. Tapos, di ako noon, parang hirap na hirap pa rin ako kahit papano na mag-decide. Kasi ayaw ko pag-aralin ng mother ko sa PSU, Palawan State University, kasi nga malayo siya. Malayo siya sa bayan, and plus may mga hapon na yung uwi, and then alam niyo na yung kapag bagong salta kayo dun sa lugar, ang daming chismis, ang daming i-feed sa parents mo na medyo disappointing sa mga bagay-bagay. Imbis na ipakita nila yung benefits na makukuha mo dun sa place, ang papakita nila sa inyo yung negative. Though, syempre, for awareness naman yun, so I understand. Ngayon, ayaw ni mama kasi malayo nga daw, tas napakalaki ng school, tas may mga chismis na may nare-rape daw kasi nga sobrang laki ng school, ang daming sulok-sulok, ganyan. So, ayaw niya. So, ang malapit sa amin na school is Holy Trinity and then STI, pero since syempre negative na tayo sa Holy Trinity, hindi tayo i-enroll doon. So, nag-STI ako. Pero, alam nyo, nakakatawa dyan. Ito lagi ko ito kinikwento kasi nakakatawa kung bakit ako nakapag-IT. Si mama, nag-inquire lang yata siya sa STI that time. Without me knowing kung ano yung ano. So, ako nung mga time na mag-enroll ako, parang hindi ko pa kasi talaga alam kasi una, hindi approve sa kanila yung school kung saan ako pwede mag-aaral. Wait lang. So, yun. Hindi nga approve sa kanila kung saan ako mag-aaral. Plus, yung marketing is parang hindi siya ganun ka-enticing sa kanila. I don't know. I don't know the story behind it. Pero, sa pagkakatanda ko, biglang isang araw sa tindahan, napaka-random ko talaga. Yung biglang dumating si mama, galing siyang school, in-enroll na daw niya ako, and then nagulat ako, STI, tapos IT yung course. Actually, nagtatalo pa kami noon, tapos sabi ni mama, sabi niya, okay na yan, kasi yan yung in-demand ngayon, blah, 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 blah. Kasi in-demand naman talagang IT, diba? So sabi ko, hindi siya naging option or hindi man lang sumagi sa isip ko kasi na mag-IT. Though nung 4th year high school ako is, 'di ba kapag bang subject 'yon, yung parang may iba-iba kayong masterpiece. Iba-ibang masterpiece, iba-iba kayong yung may nagda-drafting, may mga computer, may mga yung sa mga nagtatahe, yung sa mga culinary, ganon. Yung parang hahanapin mo yung kung ano talaga yung gusto mo. Sa computer ako na ilagay kasi parang may isang slot dun sa computer na merong estudyante dun dati na nag-transfer naman siya sa ibang school. So, yun yung nabakante. Dun ako napunta. Ayun. Computer. So, computer yung computer yung naging subject ko.
which is yung mga basic, gano'n. So, kahit papaano may knowledge ako. And may computer naman kami dati. Kaya kahit papaano alam ko magbuting-ting, ganyan-ganyan. Sa Word, sa mga yung Microsoft Offices, yan, familiar ako dyan. So, naging madali naman siya, gano'n. So, ina-expect ko na mga ganun lang. Tapos, sabi ko sa mama ko, kung ganyan din lang, mag-HRM na lang ako. Sabi ng papa ko, ano gusto mo? Sandok, computer. So, sabi ko, sige na nga, wala namang magagawa. Kasi parang, ano ba inisip nila nun? Kasi kapag HRM ka, di ba? Kusinera ka, ganyan. So, sabi nila, ito na lang para mag-work ka sa office, blah, 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 ganyan. So, yun, napapayag nila ako na mag-IT. And then, nung mga unang years is hindi ko siya na-enjoy until you get the benefit nung course mo, kung ano yung magiging potential mo na career in the future. However, since nasa province ako at nasa Palawan ako, hindi ko siya na-take or hindi ko siya naging career kasi ang in-demand sa Palawan na trabaho that time is hotel, travel and tours and all of that. Majority or yung ibang mga kaklase ko noon, mga ngayon, mga travel agency owners na sila, mga negosyante sila. Kasi nga, malakas ang tourism sa Palawan that time. As in, talagang ubusan ng slots sa Palawan Underground River, lalo na nung pumasok siya sa 7 Wonders of Nature. Grabe, as in talagang minsan pag nag-double booking pa, grabing stress namin, ganyan. So, yon ayun na, pumasok na tayo sa history ng career ko. So, nung nag-aaral ako, nung graduating ako ng college, 2 na lang yung subject ko sa isang linggo. So, sabi ko, tapos na rin ako mag-OJT kasi in-advance ko yung mga OJT ko. Nung bata talaga ako, parang ayoko nang nababakante ako sa bahay, gusto ko lumalabas ako lagi, ganon. Tapos, since natapos ko na maaga yung OJT ko, wala na akong gagawin while waiting dun sa iba na may OJT sila. Ako, kompleto ko na, in-advance ko na siya. Now, ang naging struggle ko that time is na-boring ako kasi wala akong subject, 2 na lang. Yung mga programming na lang at saka parang yung English subject, yun na lang yata yung kulang. And then, after ko hindi. Nung mga time na yun na 2 na lang yung subject ko, naghanap ako ng trabaho. Na pwede ako mag-apply, ganyan. Nung college ako, hindi naman ako matabang-mataba, pero hindi ako pang front desk. So, all that's tayo sa mga ganyan. Ngayon, while I'm studying, yung umaga, naghanap ako ng pang umaga. Kasi sa STI may panggabing klase. So, may pang umaga, may pang hapon, and then may pang gabi. So, kinuha ko yung panghanggabing subjects nung graduating ako para makapagtrabaho ako ng umaga. Nag-start ako maging encoder. So, naging advantage ko na IT yung course ko. Kaya, napasok ako sa automation ng isang hardware sa Puerto Princesa. So, nung mga time na yun is, parang ang minimum yata is, nasa around 200, 235, something, ganun. Tapos, sineldohan ako ng 200 per day. So, tuwan-tuwa ako nun kasi kahit papano, nabibili ko yung mga gusto ko kapag sahuran, ganun. Tapos, yung allowance ko, hindi na ako humihingi kila mama kasi galing na dun sa parang pinapili yata ako ni mama nun, ikaw magbabayad ng tuition mo or yung allowance mo na lang yung tatanggalin namin. Sabi gano'n ni mama. Sabi ko, parang yung allowance yung pinili ko. Kasi yung tuition ko ba yan? Parang gano'n. Tapos yun, nakakatuwa yun kasi every month, may nasasave akong pera. Magsha-shopping ako, bibili ako ng bagong mga damit. Tapos kapag meron pa natira, iipon ulit ako. Pag gusto ko ng bagong cellphone, bumibili ako ng bagong cellphone. Kasi mumurahin pa lang mga cellphone nun. Pag meron kang parang 3,000, 2,000, meron ka na cellphone. Wala pang Android that time. Tapos, eventually,
after ng graduation or hindi pa. Kasi ang STI is meron silang enrollment to employment, 'di ba? E2E. So, merong job fair, blah, 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 ganyan. So, kapag job fair, nag-excuse ako, tapos nag-apply ako ng work, ganyan. Tapos, ayun, madaming frustrations nung nag-a-apply ako. Pati yung insecurities, totoong may discrimination sa physical appearance kapag gusto mong frontliner ka.